Genesis chapter 18 verse 1 to 3. At naipakita ng Panginoon sa kanila ang mga puno ensay ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. Itiningin ang kanyang mga mata at nagpamalas at narito ang tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya. Nagpakita siya sa kanila ay tinatagaw niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nagkasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamanghi ko sa iyo na huwag mong lakpasan ang iyong lingkod. Amen. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 18 verses 4 to 6. Ito po ang nakasaad. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Nagagala ko kayong ipaglingkuran habang narito kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-daling pumasok sa tulda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magagandang harina at gumawa ka ng tinapay. Yun lang po, maraming salamat. God bless us all. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 18 verse 7 to 9. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng kiso at gatas kasama ang nilutong karni at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Naroon po sa tulda, sagot naman niya. Yan lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat sa RCCI family. Ako po ay mag-share lang po ako ng Genesis chapter 18 verse 10 to 12. Number 10, at sinabi niya'y walang salang, di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating, at narito't si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki, at narinig ni Sarah pinto ng tolda na nasa likod niya. Number 11, si Abraham at si Sarah nga'y matatanda na at lipas na sa panahon at tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Number 12, at natawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko. Amen. Magandang gabi po. Ito po ang aking masishare sa Genesis 18 verse 13 to 15. Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. 14. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko ay may anak na siya. 15. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Amen po. Salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 18 verse 16 to 18. At nangagtindig doon ang mga lalaki at nangagsitingin sa dakong Sodoma, at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa. Amen. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat.
Ang ibabahagi ko pong verse sa umaga nito ay sa Genesis chapter 18 verses 19 to 21 na sinasabi, pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganung paraan, matutupad ang aking pangako sa kanila. 20. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Abraham, maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomorrah dahil sobrang sama na ng lugar na yun. 21. Kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po and God bless everyone. Hello po, good evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon is Genesis chapter 18 verse 22 to 24. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sadorna, ngunit naroon pa rin si Yahweh. Sa tabi ni Abraham, itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali kung may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo yun? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po sa ating devotion. Ako po ay naatasan na ibahagi po sa inyo ang Genesis chapter 18 verses 25 to 27. Sabi po rito, far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. Far that from you. Shall not the judge of all the earth do what is just? And the Lord said, if I find at Sodom 50 righteous in the city, I will spare the whole place for their sake. Abraham answered and said, behold, I have undertaken to speak to the Lord, I who am but dust and ashes. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So dito po sa previous verse ay nakita po natin na nakipag-usap po si Abraham kay Lord at nagtatanong po siya na kung talagang lilipulin ba niya lahat ng tao, ang mabubuti at ang masasama. Sabi po niyang ganoon. Sabi niya, naniniwala ako na hindi mo gagawain yun, na isasama mo yung mabubuti. Sabi niya, ikaw ay makatarungan. Sabi niya ganyan. Hindi mo magagawa yon, sabi niya ganoon. Ngayon sabi niya, parang nakikipag-bargain po siya kay Lord. Sabi niya, paano po kung merong 50? Sabi niya ganyan, lilipulin mo pa rin ba? Sabi niya ganon. Kaya sumagot si Lord sa kanya, na kung merong 50, hindi ko yan lilipulin. Alang-alang doon sa 50 na yon. So, sa 27, sinabi ni Abraham na humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang kapahangahasan, sa pakikipag-usap, sa pakikipagtatanong ng ganon kay Lord, na parang nakikipag-bargain na po siya. Dahil kinumpara niya nga yung sarili niya sa alikabok at saka sa abo, na ganoong kaliit lang para ganon lang siya kaliit para makipag-usap kay Lord. So, humingi siya ng kapatawaran sa kanyang kapangahasan na gano'n. Dahil sa mga sumunod pong verse, ay patuloy pa rin po siya na nakikipag-bargain. Sabi niya po, paano kung kulang ng 5? Or pwede ba kung 40 na lang? Or kung 30 hanggang bumaba na po ng 10? So, dito po, pumapayag pa rin si Lord. So, dito po makikita natin na talaga pong yung unfailing love ni Lord, talaga pong kahit hindi na po deserve ng tao, magpapatawad at magpapatawad ang Panginoon hanggat tayo po ay nanunumbalik po sa Kanya, na hanggat tayo po ay nagsisisi, si Lord po ay hindi po tayo tatalikuran. So, dito po makikita po natin na yung grasya ng Panginoon, yung pong God's grace, yun nga po ay kaya nga po libre na ibinibigay sa lahat, na gaya ng sinasabi sa Ephesians 2 verses 8 and 9, na for it is by grace that you are saved through faith, na ito po ay it is a gift from God, libre po ito
na maliligtas tayo kung tayo naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. Ganoon po kabuti ang ating Panginoon na kahit hindi na po tayo karapat-dapat, pero dahil po sa kanyang compassion at sa kanya pong pag-unfailing love, pagmamahal sa atin, sa kanyang awa at habag, tayo po ay tatanggapin ng Panginoon at tayo po ay maliligtas. So hanggat tayo po ay may paniniwala, pagsisisi at pagtitiwala sa Panginoon. So yun lamang po yung ma-share ko, yung pong kabutihan po ni Lord sa buhay natin. So maraming salamat po. God bless everyone po. Thank you po. Magandang pagpapalang gabi po RCCI family, at ako po ay naatasang bumasa sa Genesis chapter 18 verses 28 to 30. Ang sabi po rito, pero kung mayroon po kayang 45 na matuwid, lilipulin niyo pa rin ba ang buong lungsod dahil kulang po ito na 5? Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 45 matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod. 29, muling nagsalita si Abraham, kung 40 lang po kaya ang matuwid, sumagot ang Panginoon, hindi ko lilipulin ang lungsod alang-alang lamang sa 40 matuwid. 30, muling nagsalita si Abraham, huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil magtatanong pa po ako, ano po kaya kung may 30 lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong 30 tao na matuwid. Amen. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Dito po una, nag-alay po muna si Abraham para po sa ating Panginoon. At sa Sodom naman po, ito po yung nagmakaawa si Abraham para sa lungsod ng Sodom, na sa Sodom po nandun po si Lot, yung pamangkin ni Abraham. Nandun ang pusong ama talaga ni Abraham, na tulad ng binigay na pangako ng ating Panginoon na siya'y ginawa na ama ng maraming nasyon. Na bilang ama, siguro po talaga kahit ibang tao to, na hindi siya mapanatag, na alam niyo yung mapaparosahan yung ibang tao, yung lilipulin yung ibang tao. Naroon po yung pusong pagiging ama ni Abraham, yung pagmamahal niya sa kapwa niya, kung kaya't na ginawa niya, nag-alay siya sa ating Panginoon para po kalugdan ng ating Panginoon yung kanyang pakiusap. Maari dito po na bilang ama, wala po siguro talagang matutuwa o mapapanatag na magiging kapahamakan o kaparusahan na magiging anak niya. Yung ama na magiging masaya kapag nalaman niya na mapaparusahan ng lahat. Dito din po maari din dahil sa mga matuwid lang na mabibilang doon sa Sodom kung bakit hindi lilipulin ng Diyos ang Sodom, kundi dahil po alam naman natin na si Abraham ay nakinitaan ng ating Panginoon ng matinding pananampalataya sa Kanya. Kaya po pinakikinggan ng Panginoon na bawat pakiusap ni Abraham mula sa 50, 45, 40 hanggang bumaba ng bumaba. Hindi dahil ito sa mga matitirang matutuwid sa Sodom, kundi dahil po ito sa mabuting puso po ni Abraham, yung matinding pananampalataya niya sa ating Panginoon. At para yung dito rin po maaari pong, yun nga po, hindi dahil po para sa mabubuting tao doon. Kita, nararamdaman niya yung puso ni Abraham sa pagtitiwala din po sa ating Panginoon. Pinakinggan niya, kaya bawat pakiusap ni Abraham, sinasamahan pa rin po ni Abraham ng kababaan loob. Katulad na sinabi niya na huwag po sana kayong magalit, gano'n po, na patawarin mo po ako, Panginoon. Hindi muna siya nakapatawaran bago niya banggitin yung kanya mga kahilingan. Yung kahilingan naman po, hindi lamang po para sa sarili niya, kundi po ito para sa lungsod, po, na lugar ng Sodom. So, napakabuti po ng puso niya, na alam niya na sa paghihiwalay nila ng ating Panginoon, na nandoon yung tiwala niya sa ating Panginoon, na natutuparin ng ating Panginoon yung pangako na hindi niya lilipulin yung mga tao doon kahit na 10 na lamang po, 5, yung kahit ilan pa. Hindi dahil doon sa ilang na matuwid na matitira doon, kundi alam niya yung puso po ni Abraham ay mabuti para po sa kanyang kapwa. Tayo po kaya,
Mga kapatid, sa ating pong sitwasyong ito, kaya po kaya natin ipagdasal ang ating mga kapwa, lalo na po yung mga tao nagkasala sa atin. Ang verses na ito ay paalala lamang po na hindi lamang po bilang nakakakilala sa ating Panginoon, hindi lamang po na tayo ay magdasal para lamang po sa ating pansarili, kundi ganun din po ay isama po natin sa ating mga panalangin ng ating mga kapwa, lalo pong higit ang mga tao nagkasala po sa atin, gumawa po ng hindi maganda sa atin po, na dito po na mas mabuting magpatawad at maging mapamagitan ka na maging mapagdasalin ka sa ibang tao, maging prayer warrior ka. Dito sa ating binasa, ang namamagitan po sa kanila sa panalangin sa ibang lugar ay itong si Abraham. Sa atin po dito sa sitwasyon natin po, meron din po sa atin na nagiging daluyan ng mga panalangin ng pagpapala sa atin ng bawat isa. Maging kalakasan po nawa ang bawat isa sa atin na maging isama natin sa panalangin ng ating mga kapwa. At maraming salamat din po sa ating mga pastor at pastora sa pagpatuloy na pagsama sa ating mga panalangin. Alam po natin na ang gawa o pananampalataya, katulad po sa sinabi sa Santiago chapter 2 verse 17, na gayon din naman ang pananampalataya ay patay kung wala itong kalakip na gawa. At isa rin po na pinaalala po sa atin sa 10 utos ng Diyos na yung pagmamahal, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pangalawa ito sa utos ng ating Panginoon na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos po, no? Magmamahalan po ang bawat isa. Magpanalangin po ang bawat isa at maging kalakasan po ng bawat isa. Maraming salamat po and God bless you all. Napagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating gawain na pagsasaliksik po ng salita ng Panginoon, at nandito na po tayo ngayon sa Genesis chapter 18. Ang verse po na napakuha po sa akin ngayon ay Genesis chapter 18 verse 31 to 33. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin ninyo po ako. Pagdalakas loob ko ng pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod, alang-alang sa 20 matuwid. Muli nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang ang nakikita ninyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin wawasakin, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 10 matuwid. Pagkatapos silang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. Amen. Dito po natin makikita, dito po sa binasa natin ito sa Genesis, na kung gaano po mamagitan si Abraham at kung paano din po siya nakipag-usap sa Panginoon sa bawat katanungan po niya na tinatanong po sa Panginoon. At dito nga natin po makikita, dahil nga po sa kasamaan ng mga tao dun sa Sodoma, ay si Abraham po ay nagtanong po dito po sa verse 24, na ang tanong po ni Abraham, kung paano po Panginoon kung 50 na lang po ang taong matuwid, lilipulin po ba ninyo ang lungsod? Sumagot ang Panginoon na ang sinabi ng Panginoon ay hindi ko po lilipulin ang lungsod alang-alang sa 50 matuwid. Pero sa katatanong po ni Abraham, sa katanungan po niya, nagtanong uli po siya na hanggang sa naging 45 po, hanggang naging 40, hanggang naging 30, at ang naging 20 at ang naging 10. At dito natin makikita nga po sa pagtatanong ni Abraham dito po sa verse 32. Ang sabi po ni Abraham, sa verse 31 po pala, sabi po ni Abraham dito na Panginoon, patawarin niyo po ako sa pagdalakas loob ko na makikipag-usap sa inyo. Kita po ninyo si Abraham.
Dito po natin makikita yung pong paggalang po ni Abraham sa ating Panginoon. At napakaliwanag po ng pagtatanong po ni Abraham ay isa pong pagpapakumbaba sa Panginoon. Dahil ang sabi po niya sa nung siya'y nakikipag-usap sa Panginoon, patawarin ninyo po ako sa paglalakas loob na pakikipag-usap po sa inyo. Kita po ninyo. Bilang tao po si Abraham, napaka-kung po niya makipag-usap, slide po, napakaayos po niyang makakipag-usap sa Panginoon na dahil nga po sa pag-aalala niya sa mga tao na nandoon sa Sodom, ay talaga pong siya nagtanong ng ilang beses sa Panginoon hanggang inumpisahan po niya sa 50 hanggang naging 10. At ang sagot naman po talaga ng Panginoon ay hindi ko lilipulin alang-alang sa 10 taong matuwid. At sinasabi nga po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw nilang mapahamak ang sinuman. Kita po ninyo dito sa 2 Peter na 2 Pedro po na sinasabi nga na dito na hindi po nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Dahil dito natin po makikita na talaga pong tapat po ang salita ng Panginoon. Kaya lang po ang mga tao po medyo matitigas ang ulo, wala po sa pagsunod sa pinag-uutos po ng Panginoon. Kaya minsan po nangyayari po yon para magkaroon po sila ng aral, para makilala nila ang Panginoon. Dahil sinasabi nga dito sa 2 Peter, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat. Kita po ninyo. Binibigyan lang ng Panginoon para magsisi po ang lahat ng tao. I mean, kung anong kasalanan, lumapit lang tayo sa Panginoon. At tayo patatawarin kahit ilang beses pa ulit-ulit. Nakahanda ang Panginoon na abutin para mapatawad lang tayo. Kaya tayo bilang tao, mas gugustuhin pa ba natin gumawa ng masama kaysa pagsunod sa Panginoon? Masarap po yung sumusunod sa Panginoon na lumalakad tayo ng matuwid, lumalakad tayo ng maayos. Ang ating paningin, ang ating puso, ating isipan nasa Panginoon. At talaga sinasabi nga po dito, sinasabi natin palagi, our labor in the Lord is not in vain. Kaya lagi po natin tatandaan yun mga kapatid, mabuti si Lord. Kaya tayo patuloy lang sa kung ano ang gusto ng Panginoon, go. Sumunod tayo sa kautusan para po maging maayos po tayo sa paningin ng ating Panginoon. Salamat po and God bless po sa ating lahat.